Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at Malacanang. How dare you? Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit nyo pa pinayagang tumaas na naman ang premium? Po'y nakalaan para sa kalusugan ng bayan. Hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino. Malinaw po ha, sa panahon ni Presidente Duterte, nakapangisda muli ang mga mangingisda ng Masinloc. Pero sa panahon ni Aquino, sa panahon ni Marcos Jr., nagkakaroon po talaga ng paghamon na naman sa kanilang karapatan na magkaroon ng hanap buhay. Mga congressmen, wag po tayo magbigi-bingihan. Hindi po kasalanan ni dating Presidente Duterte kung sa ngayon ay hindi po sila nakapangisda sa Boro. Ang katotohanan ay yung sinabi ni Dr. Batu na hindi po pwede ihiwalay yung estado ng ating ekonomiya gaya ng mga kabuhayan ng mga mangingisda doon sa geopolitical risk na nagbubunga kapag tayo po ay palaaway sa ating karatig bansa na China. Malinaw po yan. At tanggapin, dahil kapag hindi po tinanggap ang realidad, hindi po magkakaroon ng solusyon sa mga paghamon sa buhay ng mga mangingisda natin dyan sa Masinloc, Zambales. Sabi nga nila, yung mga ayudang ipinagmamalaki ng pamahalaan, kumbaga, sabi na ayaw nila ng ayuda, gusto nila makabalik lang talaga kasi barya lang ata sa kanila yung ayuda. Kasi alam mo talagang milyones ha, kinalang kinikita. At excuse me po ha, kung ako ay merong mga local projects no ako'y kongresista at pati na ako'y tagapagsalita, pinagmamalaki ko po na iyan po ay yung mga bangka na ginawa po ng BFAR at pinakikinabangan ngayon ng mga mangingisda dyan sa Zambales. Dahil dati-rati po, may kapitalista na binabayaran nila ng malaki para sa paggamit ng mga lalaking bangka na nakakarating sa Boro. Pero sa administrasyon po ni dating Presidente Duterte, namigay po tayo ng malalaking bangka na ngayon po ay ginagamit ng mga mangingisda na yan at hindi na sila kinakailangan magbayad doon sa mga nagmamayari ng malaking bangka. Alam niyo po, mga Pilipino, marunong tumanaw ng utang na loob. So hindi ko po alam kung anong nasyonalidad talaga ng Marcos Jr. Kasi po, ayan na naman po, balentong. Pinakita po namin yung dalawang quote card, ipakita po natin uli, no? Na kung saan talaga naman po nagpapasalamat ang ating PBBM sa lahat ng ginawa ng ating Presidente Duterte. At wag po natin kalimutan, no? Habang marami dyan, kasama na po yung ating speaker, ay wala doon sa Tacloban nung nangyari ang sigalot ng Yolanda, abay matapos pong sigalot, nandoon ang Presidente Duterte, siya po'y mayor pa ng Davao, nandoon ang Baste Duterte na wala pa pong katungkulan sa gobyerno, tumutulong, nagbibigay ng pagkain, tumutulong sa mga survivors, at tumutulong sa paglibing ng mga nasawi. Kaya nga po, sa lahat po ng ating po pwedeng ipula kay Presidente Marcos Jr. ngayon, ay madadagdagan pa yung walang utang na loob. Dahil ako po'y tagapagsalita na ni dating Pangulong Duterte, galing po sa Kongreso, nung binuo po yung Task Force Yolanda na yan. Kaya isa sa aking priority ay talagang sabihan ang taong bayan kung ano nang ginagawa ni Presidente. Ang totoo po, the numbers will not lie. 205,000 pong mga kabahayan ang nasira sa Yolanda. Bakit ko alam yan? Kasi nga po, rinireport ko yan sa aking mga press briefing. At itong 205,000 pong yan, 85% po, 160,000 po ang natayong mga bahay. O, bakit ko memoryado yan? Kasi humaharap ako sa media tungkol dyan. No? At importante sa akin yung datos na yan. 85% po mga kabahayan ang naitayo at napamigay ng Presidente. At hindi lang po yan. Ha? Nung una, ang plano po ng gobyerno, sang-ayon po sa plano ng Presidente Aquino, na nagsalita naman yung dati niyang kalihim na Marojas na dahil ang mga taga-Tacloban ay hindi naman kakampi ng gobyerno at wag na sanang hindi na kinakailangan ng tulungan, ayan po,
Ang ginawa naman ni Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, kabaliktaran ng nais na mangyari ni Secretary Rojas dati, nakalimutan na dahil hindi sila mga kakampi. Maski hindi siya kakampi, binuhusan talaga ng tulong ng Presidente. Bakit? Kasi, sabi talaga niya sa akin, diyan mo ma-assess kung gano'ng kagaling ang isang leader, yung pamimigay sa pangangailangan ng mga talagang nasalanta. At, mantakin ninyo ha, ang plano doon ng Pangulong Aquino dati, sang-ayon doon sa kanyang blueprint para sa Yolanda Rehabilitation, pababayaran yung mga bahay na ginawa para maging sustainable daw. Anong ginawa ni Presidente? Wala akong pakialam. Ibigay na yan ng libre. Dahil nawala na nga ng tahanan, nawala na nga ng hanap buhay, pababayaran mo pa. Para kay kapat tumulong, di ba? Yan ba ho ang walang nagawa? Mr. President, masakit po inyong mga salita. Dahil, unang-una, hindi po yan suportado ng datos. At pangalawa, dahil mismo kayo po, bilang isang anak din ng Tacloban, dahil kayo po ay dugong Romualdez, alam niyo po na kasinungalingan ang sinabi ninyo. So hindi lang po ito pagbabalentong, kung hindi ito po ay fake news. At ano na lang pong mensahe na pinararating natin sa ating mga taong bayan, ng pinakamataas na opisyal sa ating bayan ay nagkakalat ng fake news sa ngalan po ng politika. Anong nagpapakita dito? Anong pinapatunayan itong deklarasyon ni PBBM dahil sa kanyang fake news sa wala raw ginawa ang administrasyon ni Duterte? Na sa kanyang puso, meron talaga siyang galit kay Duterte. Kaya ngayong siya ang presidente, babawian at babawian niya ang dating presidente Duterte. Ano kaya yung dahilan? Well, isa na po yan sa dahilan. Kasi nga, hindi siya nasuportahan bilang isang presidente. Pero hindi rin po kayo hinadlangan ng dating presidente. Hindi ko po makakaila na talagang hindi ka binigyan ng basbas. At ang nangyari naman po yan, ang mga gaya ko ang nagbayad po ng kawalan ng basbas ni Presidente Duterte sa UNITEAM. Dahil hindi po kami tumakbo sa ilalim ng administration ticket. Kaya natalo sa eleksyon bilang senador. Pero kung siguro binasbasan kayo na talagang official candidate ng administrasyon, nabagong kasaysayan. Dahil talaga naman pong kapag binasbasan ng administrasyon ng isang ticket, talagang nananalo. So, tama po kayo, tao lang po kayo. Magkaroon kayo na hinanakit dahil hindi kayo binasbasan. Pero ang importante naman po, unang-una, naging katandem nyo naman ng isang Duterte. Na noong mga panahon na yon, nangunguna sa survey. Hindi naman po kayo nangunguna sa survey. At bagamat ang sinasabi ng inyong mga kaalyado, kaya naman nanalo daw si Duterte noong 2016 dahil sa boto ng Ilocos, ang realidad po, ako po, tumakbo ko sa ticket ni Binay. Ang nanalo po sa Ilocos noong mga panahon na yon yung Ilocano na si Jojo Binay. So hindi po totoo naman na kayo nagpanalo kay Duterte noong 2016. Ang totoo po, dahil nangunguna sa survey si Inday Sara, at dahil nga po, yung mga lugar na hindi naman katanggap-tanggap ang Marcos, ay malakas ang Sara Duterte, nadala po kayo. Anong mga lugar yan? Cebu. Ang Cebu po, never naging pro-Marcos. Yan po ay opposition bailiwick ng panahon ng martial law. Nanalo po kayo dyan dahil ang mga Duterte ay taga Cebu. Negros Oriental. Yan po ay Bisaya, hindi po yan Ilonggo. Talo siya doon sa sa Negros Oriental. Si Lenny ang nagano doon. Hindi, sa Oriental, sa Occidental, nanalo ang Lenny. Pero doon sa lugar ni Digamo, panalo ang Marcos. Sa lugar ni Digamo, nanalo ang Marcos. At yan po ay dahil nga po doon sa tandem ng UNITEAM. Sa Occidental po, talo talaga kayo dahil talagang hindi bumoboto sa inyo. No? Pero yan po yung nagpapakita na dapat naman tumanaw tayo ng utang na loob. Dahil kung hindi po, ay nako, masasawa po ang tao sa pagtulong sa inyo. Ngayon, sino pang aasahan niyang tumulong sa inyo kundi yung napakalapit na mga sip-sip sa inyo? Na wala naman pong na-contribute para kayo maging presidente. Naalala ko nga yung mga panahon na yun, ang dami nang lalait sa kanya. Ngayon, mga miyembro ng kabinete. Naku, dyan po sa Batangas, napakatindi na aming kampanya. Mabuti na lang po, kakampi namin ng Dodo Mandanas. Pero pati po ang kanyang katandem sa gobyerno dyan, hindi suportado si BBM. Pero napanalo naman po tayo ni Dodo Mandanas dyan sa Batangas na isang lugar din na hindi po yan traditionally pro-Marcos dahil yan po ay lugar ng mga laurel nung panahon ng martial law at talaga pong sila ay mga anti-Marcos.
kinakailangan po utang na loob. Bakit? Number 1, dahil kinakailangan po sinasabi ang katotohanan. At number 2, nang hindi po magsawa ang mga tumutulong sa pagbigay ng tulong sa inyo. Sabi dito ng netizen, bago lang tayo mag-break, sure ka ba, attorney, na anak siya ng Tacloban, hindi anak ng Rockwell? Hindi ko alam. Kayo talaga. Oy, ano pa mga komento? Sabi mo mga naha-high blood ang ating mga netizens. Mainit ang ulo. Ang gusto nila, EDSA eh. Mga komento dito, attorney eh. Ay, karapatan po EDSA ng na. taong bayan yan, ha? Nagdesisyon ng Korte Suprema, ha? Nung pinatalsik po ang Marcos Sr. na deklarado ng COMELEC na siya ang presidente, na kapag taong bayan ang naghusga na tanggalin ang nakaupong presidente, yan po ay legal dahil ang soberenya nang gagaling sa taong bayan. Pilipinas! Huhusgahan nyo na ba ang Marcos Jr.? Attorney, anong mga pasabog natin dyan? Well, alam nyo naman po, bilang pangunahing otor ng Universal Healthcare, talagang noon at noon pa, pupuntiryahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan na naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sangayon po sa batas na ating isinulong, lahat ng pondo po ng PhilHealth, lahat po yan dapat i-google para sa benepisyo ng mga miyembro. At kung meron pang butal, gagamitin para palakihin pa ang pondo na mas malaking benepisyo ang maibigay sa mga miyembro ng PhilHealth. Dahil ang ating adhikain po at ninanais ng ating sinulong po ang Universal Healthcare, wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang problema noon ng PhilHealth, kulang ang pondo, kaya kakaunti lamang ang kanyang benepisyo na naibibigay. In fact, dati, walang benepisyo kapag hindi ka na hospital. At dahil nga po sa ating Universal Healthcare, ngayon, pati ang diagnostics, covered na po. Dahil mas mabuti pang maiwasan ang pagkakasakit kesa tuluyang magkasakit ang taong bayan. Pero nung kailan po, sang-ayon sa aking mga bubuit, inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion galing po sa pondo ng PhilHealth para po, quote-unquote, for more noble causes. Ito po ay malaking kabalastugan. Ito po ay malversation of public funds. Ito po ay labag sa Universal Healthcare Law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pangnasyonal. Dapat po yan ibuhos sa mas marami pang benepisyo ng ating mga mamamayan nang sa ganon magkaroon na ng mas maagang katuparan ang ating pangako na wala nang mamamatay na Pilipino dahil lamang sa kahirapan. Anong noble causes ang inyong sinasabi? Yan ba ay para bumili na naman ng lagda para sa pirma? Yan ba ay para sa mga proyektong infrastruktura na pinakikinabangan ng mga politiko? Malinaw po ang batas. Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po, sumobra ang pondo. Bakit? Dahil pinagkakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. At huwag niyong pong sisihin ang batas na ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium, yan po ay napasa loob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at Malacanang, how dare you? Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit nyo pa pinayagang tumaas na naman ang premium? Kung merong pondo ang PhilHealth, ibinigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna nyo muna ang nais nyong pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Mahiya kayo. Dahil yung pong salaping yan po'y nakalaan para sa kalusugan ng bayan. Hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino. But because we are responsible here in SMNI, iniimbitahan ko po ang kahit sino sa PhilHealth, tumawag po kayo ngayon sa amin para marinig ang inyong panig.
In fairness, kanina pa po namin kayo tinatawagan, kaya nga po hinuli namin itong segment na ito. Bakit kayo naglaan ng 90 billion for, quote-unquote, more noble causes? Ano pa ba ho ang noble cause kung hindi doon sa maiwasan ang pagkamatay ng mahirap dahil lamang sa kahirapan? Hindi ba ho, wala nang mas noble na cause pa kung hindi yung karapatan mabuhay? Dahil napakadami pong namamatay dahil hindi lang nila kayang magpagamot? Wala na pong more noble cause dyan kung tayo po ay sisiguraduhin na maprotektahan ang karapatang mabuhay, lalong-lalo na ng mga mahihirap na mga Pilipino. Pasensya na po kayo. Wala pa ako sa gobyerno, talaga po, binabantayan ko na yung PhilHealth na yan. Lalo na nung naisulong natin ang universal healthcare. Hindi pa ba sapat na mga patay ay nakakakuha ng dialysis benefit? Hindi pa ba sapat na yung hindi kinakailangan ng katarata ay binibigyan ng katarata operation para lamang makasingil? Hindi pa ba sapat yung anomalya na namibigay kayo ng grocery para lang magka-confine sa hospital lang kayo ay makakolekta sa PhilHealth? Ngayon, kayo mismong namumuno sa PhilHealth ang naglustay ng salapi ng PhilHealth para sa mga most noble causes na pinagbabawal naman sa batas. Yan ang problema sa administrasyon nito. Akala nyo, you are above the law. Pag hindi nyo po binawi ang resolusyon na yan, didemanda ko kayong lahat. Dahil yan po ay balakid sa pagiging tagumpay ng ating kaisa-isang pinaka-importanting batas na isinulong. Yang universal healthcare po, kung ako'y bukas, tatawagin na ng Panginoon at tanungin ni San Pedro anong nagawa ko dito sa planetang ito nung ako'y nabubuhay, universal healthcare. Dahil yan po ay nasa Biblia rin. Na bigyan ng tulong ang mga mahihirap. How dare you misappropriate napakalaking halaga, 90 billion pesos for more noble causes. Ano yan? Sa mga aktibidades ng First Lady? Ano yan? Pang-ayuda na naman? Para kay Speaker? Hindi na ba kayo nangilabot? Ang dami-daming namamatay dahil sa kahirapan? Tapos yung pondo na dapat ibinigay sa benepisya, ibibigay nyo pa sa mga ibang mga quote-unquote noble causes? At bakit hindi nyo inanunsyo yan? Bakit tinago nyo yan sa publiko? Kung kayo ay merong marangal na dahilan sa misappropriation ng 90 billion, bakit nyo itinago at hindi isinapubliko? Mabuti na lang, marami pang nagmamahal sa bayan at nagsiwalat nitong balitang ito sa akin dahil alam nila, hindi tayo papayag. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion, pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Tumawag po kayo, PhilHealth dito, kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo, mali ako. At sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya in the interest of fairness. Yun lang po, dahil baka mamaya kailangan na ako magpa-hospital sa init ng Easy lang, ulo. easy. Pero di ba, last time hindi pinigilan yung premium hike? sa Kaya nga PhilHealth? Kaya nga nagtataka ako, bakit pa nag-premium hike? Sobra-sobra daw ang pera. Ako hindi naniniwala ang sobra-sobra. Ang problema, may binuo kami dyan sa batas na sinulong ko na technical TAC, ano ba yon? Technical assessment, o kumbaga, technical committee, na siya magdidesisyon kung ano yung mga benepisyong ibibigay sa Pilipino. Kung sobrang pondo nyo, damihan nyo ang benepisyo. Sa totoo lang, wala namang benepisyong nakukuha kapag ikaw ay nagpa-stent. Pero ang dami naman na nagpapastent kasi ang stent ay mas less life-threatening kaysa sa open heart surgery. Yung open heart surgery, alam nyo ba na ang binabayaran lang na case ng PhilHealth sa open heart surgery, kapag ito ay ginawa lamang sa heart center. Bakit hindi sa mga ibang ospital? Napakadami pa pong sakit na dapat makover. Bakit hindi natin kinocover? At kung sa tingin ninyo, wala nang ibang sakit na dapat makover sa inyong case rate, bakit hindi nyo taasan ang makukuha ng taong bayan? Ang pulmonya, 7,000 lamang. Nung ako'y na-pulmonya, magkanong bill ko, matapos tanggalin ng 7,000? Libo-libo pa. Di sagutin nyo pati yung halaga ng
hospitalization, yung kama. Dahil ngayon po, wala pong nakukuhang case rate yung pag-confine mismo doon sa ospital kung hindi case rate, kung yung sakit ay hindi covered. Wala pong problema kung paano gastusin ang pera ng PhilHealth dahil dapat po talaga yan, sang-ayon sa batas, mapunta muna yung pondo na yan sa benepisyo ng lahat ng miyembro at sa ating batas na isinulong, lahat po ng Pilipino ngayon ay miyembro ng PhilHealth. At kung meron pang salaping natitira, ayun, po pwedeng gamitin para palakihin pa pero wala po sa batas na po pwedeng ibigay sa national government yan. In fact, pinagbabawal po yan. Wala pong dapat halaga na galing sa PhilHealth ang mapunta sa national government na para bagang GOCC ang PhilHealth na nagre-raise ng pondo para sa gobyerno. Kalokohan po yan. Yan po ay malaking paglabag at pagtaksil sa mga ninanais ng mga nagsulong ng universal healthcare. Pasensya na po kayo. Talagang pag PhilHealth at universal healthcare ang pinag-usapan, yan po ang aking mapagmamalaki na nagawa bilang tayo po'y kongresista ng 1 taon at kalahati labang. So yan po'y patunay na kung talagang tayo ay merong political will na gamitin ng institusyon gaya ng Kongreso para ikabuti ang kabuhayan ng lahat, ang estado ng buhay ng lahat, kaya pong gawin yan at ngayon po, dahil dyan, ako po ang magiging tinik sa inyong sa inyong nanais na magpasasa sa pondo ng PhilHealth. I will see you in court and I will make sure lahat kayo nakakulong kung itutuloy nyo yung 90 billion for more noble causes. Buti na lang, attorney, may nagbulong sa'yo, ano? Ay talaga naman po, dahil malalim po tayo dyan sa PhilHealth, dahil marami namang alam na talagang lalabanan ko lahat ng tangka para maging balakid na hindi maging tagumpay itong universal healthcare. Ang pangako ko po, noong 2016, nung ako po'y binigyan ng mandato ng taong bayan bilang isang party list congressman, walang Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan at kung kinakailangan, ipakulong ang mga nagsisilbing balakid sa ganitong kagustuhan, gagawin po natin yan. At kung yan ay nanggaling sa national government, kahit sino ka pa, hahabulin kita. Pangako ko po yan. Alam mo naman, attorney, 2025 elections na, di ba? Ano mo kinalaman nun? Sa noble. Yung noble process ba? Tingin mo, gagamitin yan para sa eleksyon? Kadiri naman yan. Yung timing di ba? Kadiri naman yan. Oo, kadiri talaga yan. Kadiri. Nakakakilabot po yan. Nako. Dito naman tayo sa ibang usapin, attorney. Talagang relax muna. Alam mong uminit ang ulo ko. Siyempre. Ito, hindi ko lang alam kung iinit din ba yung ulo mo. Kasi merong Duterte appointee na fixed term, meron kasing batas, yung Mindanao Development Authority, nakasaad doon, 6 years ang kanyang termino nung bago umalis sa pwesto or bago bumaba sa pwesto ang Pangulong Rodrigo Duterte, ay na-appoint ito sa katauhan ni Secretary Mabel Acosta. At ngayon, biglang pinalitan ni Presidential Assistant dyan sa Mindanao, si Leo Magno. Diretso, loss of trust and confidence ang dahilan. At kinwestiyon ito, pero hindi ito kinatigan ng Regional Trial Court dyan sa Davao. Anong masasabi mo rito, attorney? Well, ang huli naman talagang West pagdating dyan ay ating kataas-taasang hukuman. At napakagandang issue nito. Kapag fixed term ba ang isang opisyalis, po pwedeng matanggal siya due to loss of trust and confidence na dahilan para sa mga presidential appointees na matanggal. Well, ayaw ko na pong magsabi ng kung ano pa man dyan dahil tatapatin ko po kayo. Talagang malapit din sa akin itong si Leo Magno at siya nga yung isa sa mga tumulong sa akin sa kampanya sa Davao. Pero the law is the law. So bigyan natin ng pagkakataon na makarating ito sa kataas-taasang hukuman at sundin natin kung anong sasabihin ng kataas-taasang hukuman. Ang aking pinagdarasal lamang, sana mabilis ang resolusyon ng kasong ito pag dinulog na sa Korte Suprema nang magbigay linaw. Alam mo kasi maraming mga fixed terms na mga ngayon ay nanunungkulang pa sa gobyerno nito. Isa pa dyan, dahil dun sa isa rin na sinulong nating batas, sa National Prosecution Service Law, yung Prosecutor General na pinakamataas na prosecutor. Yan po ay fixed term din. So, pwede bang sibakin yung Duterte appointee na fixed term dahil lamang sa loss of trust or confidence? O ito bang loss of trust or confidence ay dahilan lamang
para masibak ang mga presidential appointees na walang security of tenure. Yun po ang dahilan kasi kapag wala kang security of tenure, wala kang karapatan na humawak na opisina for a period of time, kahit kailan po pwede kang tanggalin dahil ikaw ay depende nga sa trust and confidence ng presidente. Pero kapag fixed term, ang iyong termino ba ay nakasalalay sa trust and confidence ng presidente sa iyo. Yan po ang issue na sana po ay makarating na sa Korte Suprema sa lalong mabilis na panahon. Pero bakit hindi na lang gawing uniform na lang ang lahat ng cabinet level o yung mga secretary level attorney? Kasi parang yung CSC din, di ba? Parang ganun din, 6. Hindi. Iba rin Kasi yung fixed term din. importante na ma-insulate sa politika yung mga opisina. Ayan yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng fixed term. Now, siyempre, ang Mindanao Development Authority, hindi yan dapat nakasalalay din sa politika, no? Dapat yan, tuloy-tuloy ang programa kasi alam naman natin na napakatagal ng panahon na pinagkait ng kaunlaran ang Mindanao pagdating sa budget at saka sa kasaysayan. At talagang sa panahon pa ng mga Espanyol, nakakalimutan ng Mindanao. Dahilan ngayon kung bakit nahuli sa pag-unlad ang Mindanao. So, yan po ang dahilan kaya nagkakaroon ng fixed term para ma-insulate, mahiwalay, maprotektahan sa politika ang ilang mga posisyon. At ang issue ngayon dito na hinaharap ay ang Mindanao Development Authority ba isang opisina na pinoprotektahan ng mga namumuno sa politika. Ay, salamat. Attorney, wala ka bang... Meron na himasmasa na tayo. Ayun nga Relax ka lang. Huwag na natin Sige, ibalik. partner. Okay? How about dito naman sa iba pang issue? Kasi nga, tinanggal na yung mga opisyal ng Davao City Police. No? Marami itong tinanggal nila, pinagpapalitan at nakinipsyon ito ni Mayor Baste Duterte. At sinabi naman yata ng PNP, may kaugnayan ito dito sa investigasyon sa naging war on drugs ng Duterte administration dyan sa Davao City. Ano masasabi mo dito, attorney? Well, paliwala na yung binigay nating kapangyarihan sa mayor na magkaroon ng, kumaga, supervision, no? Kung hindi man control sa mga kapulisan. Siyempre, kasama sa mandato ng isang alkalde yung pagpapatupad ng peace and order sa kanyang bayan. Pero kung wala naman tiwala sa kapulisan ang isang alkalde na inaasahan nating magpapatupad ng peace and order, baliwala yung pagiging alkalde niya. So tingin ko po, ito ay isang malaking dagok doon sa tinatawag natin na otonomiya ng mga lokal na pamahalaan at ito na naman na isang patunay, no, na siguro panahon na para talagang i-institutionalize na natin yung federalismo nang sa ganun, ang mga lokal na pamahalaan ay talagang magkaroon ng kapangyarihan doon sa kanilang mga kanya-kanyang mga lugar. Pero sa akin po, dagok po ito na yung mga nagpapatupad ng peace and order ay hindi kilala at hindi pinagtitiwalaan ng kanya mismong alkalde sa syudad. Attorney, bago siguro tayo magtapos, may nagdaang hearing dyan sa House of Representatives kung saan pinag-usapan po yung issue sa West Philippine Sea. Ay salamat. Napakaganda ng mga revelasyon ng mga mangingisda dyan. Ito ang report. Issue, totoo ba na nagkaroon ng balakid sa kanilang pangingisda sa panahon ni Presidente Duterte at nasyak ng mga kongresista dahil ang gusto nilang palabasin yung gentleman's agreement daw ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng balakid sa kanilang pagkakaroon ng hanap buhay mga mangingisda. Alamin po natin kung ano ang saloobin ng mga mangingisda